Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan, allegedly Vice President Sara Tambalos Duterte. So ito mga kabanat, no, muling nagsalita itong si Las Cañas. Napakatagal na panahon ito mga kabanat na nanahimik itong si Las Cañas. At maingay itong si Las Cañas mga kabanat para sa inyong kabatiran, no? Itong si Las Cañas mga kabanat, naging i-recap ko lang yung story nito ni Las Cañas kasi nasubaybayan ko ito mga kabanat nung hearing sa Senado sa panahon pa ni Trillanes at sa panahon din ni Presidente Duterte na nakaupo bilang presidente ng Pilipinas. Unang-una, ang ano nito, no, mamaya ipapanood ko rin sa inyo itong sinasalaysay ni Las Cañas. Nagpa-interview kasi ito sa GMA7, no? Kaya ang termino muling lumabas kasi napakatagal itong nahimik itong si Las Cañas. Ang sabi pa sa balita, itong si Las Cañas, masarap ng buhay ito dahil sa ibang bansa na mga kabanat. Ito si Las Cañas ay isa sa mga miyembro daw ayon sa pag-kiklaim niya sa kanyang sarili sa tinatawag na Davao Death Squad. Pero sa inyong kabatiran, itong si Las Cañas bago ito lumabas ay nagtestimony ito sa Senado bilang President Duterte. Ibig sabihin, nung unang labas ito mga kabanat, kakampi pa ito ni President Duterte nung nagkaroon ng hearing sa Senado. Nasa pagbirada ito ni Trillanes ng karaan na may Davao Death Squad. Talagang since D1 pa lang, nung nakaupo kasi si President Duterte, gusto na kasi pabagsakin itong si President Duterte. Kaya nga nung lumabas itong si Las Cañas, no, sa hearing, pro President Duterte pa ito. Nung kinalaunan ng karawang hearing sa Senado bago matapos yung hearing o kalagitnaan pa, ay bigla itong kumambyo, no? At itinuro, no, parang kumambyo siya na si President Duterte daw. Una kasi sinasabi niya walang Davao Death Squad eh. Nung kalagitnaan nung ng hearing ay muli siyang bumaliktad at sinabi mayroon daw Davao Death Squad at ang tinuturo niya na mastermind doon o nag-create talaga ng Davao Death Squad itong si President Duterte, no? At napakarami daw itinumba. Ang nakakatawa lang doon, nung may portion doon, naalala ko pa, may portion doon na tinanong siya kung ilan na yung kanyang natumba o nakitil. No? Kumbaga, hindi ko lang gagamitin ng eksaktong term. Gamitin ko lang ilan ng kanyang natumba. Ang sagot niya doon, mga kabanat, ay wala. So, di ba nakakatawa? Kiniklaim mo na ikaw ay miyembro ng Davao Death Squad pero isang pitik wala ka palang naitumba. Diba? So ngayon muli siyang lumabas mga kabanat, no? Muli siyang lumabas at nagpapakilala na siya muli daw ay at ang tinuturo niya, no? Ang timing kasi na paglabas niya medyo questionable din, no? Kasi midterm ngayon ng mga senador, no? So pero ang medyo makikita natin na walang consistent yung kanyang paliwanag. Una, dinadawit niya naman si Senador Bato de la Rosa na miyembro ng Davao Squad pero tinatanggi na yan. At ang last ay isiningit niya naman itong si BP Sara. No? Nung nakarang hearing kasi mga kabanat, ako ay nasubaybayan ko yon, no? Ano pa tayo doon. Sinusubaybayan ko talaga D1 hasta matapos. Itong si Las Cañas, walang binanggit doon na BP Sara nung nakaraang hearing sa Senado nung panahon pa ni Trillanes. Walang Sara Duterte na may pakana o involved doon sa tinatawag na Davao Death Squad. Pero ngayon, isiningit niya na itong si BP Sara Duterte bilang isa sa mga may pating Oplan Tokhang, ipinasok na nila kay BP Sara. Davao Death Squad ay parang may kinalaman naman rin si BP Sara Duterte. At ang binanggit niya pa, nakakatawa, allegedly daw. So, ibig sabihin, hindi siya sure sa sinasabi niya. Di ba? Hindi siya sure. Marites, ika nga.
Pag sinabi mo kasing allegedly, ibig sabihin hindi mismo galing sa'yo yung mga ano, mga info na kuha mo. Ibig sabihin na mapupulot niya lang sa mga kuwentong marites. So, ang timing na paglabas ni Las Cañas ay questionable talaga mga kabanat para i-divide itong mga botante na nagsusuporta kay BP Sara o baka kay ano, kay President Bongbong Marcos din, no? Gusto nilang pag-awayin, no? Kaya nga nag-aaway-away ngayon yung Marcos Duterte. Ang alam niyo sa pag-aaway ng dalawang ito, dahil nag-aaway itong Marcos at saka Duterte, ang magkakaroon ng benepisyo dito, itong mga oposisyon. Tingnan mo, sa darating na eleksyon, matapos itong taon na ito, baka hindi ko lang alam kung November, magpa-file na ng candidacy, no? Tingnan nyo, napakaraming oposisyon. Malamang itong si Trillanes, sigurado yan, tatakbo ulit ng pagkasenador yan. Natatakbo yan. Alam niyo yung mga strategy ng mga walang kwenta sa lipunan, no? Mga politiko na wala talagang may tutulong. Lalabas na lang yan kapag malapit na naman yung eleksyon. Doon na naman sila at saka ang birada nila, napakagasgas. Napakagasgas. Titirahin yung alam nilang malakas. Kasi si BP Sara, mga kabanat, talagang masasabi natin kahit si President Bongbong Marcos hindi kayang talunin eh. Pagdating lamang sa eleksyon. So papanood ko muna sa inyo itong sinabi ni Las Cañas. So, kayo nang humusga dito. Credit natin ito sa GMA7. Nagpakilalang miyembro ng orihinal Supo sa Oo. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambaluslos Duterte. Mga traidor po itong mga ito. At matapos ang ilang taong pananahimik. Traidor daw, no? Mga traidor daw itong mga to, sabi niya. Humarap sa media si Las Cañas mula sa di binanggit na lugar sa labas ng bansa, kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. 186 pages daw ang kanyang inihaing affidavit at may binigay pa raw siyang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. And meron akong mga graph na ginawa ko about the DDS in anti-crime task force, Kinyos Clan Task Force, and nung naging mayor si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya na ang naging Davao City Mayor, ang Oplan Tukhang. Ito mo, siningit na nila si BP Sara, naging Oplan Tukhang daw, ay parang gusto niyang palabasin na ginawa ito ni BP Sara, yung tinatawag na Oplan Tukhang, nung mayor pa si BP Sara. Galing talaga ang mga kwento nila. At saka itong ICC, talaga mahirap ito paniwalaan. Una, ang in-interview nila ay yung talagang napaka-bias at one-sided na tao. Itong si Las Cañas, alam naman natin, anti-Duterte. Normal, mga kabanat, kapag in-interview mo yung kalaban mo, hindi naman yan magsasabi ng mabuti. Dapat kasi kumuha sila ng mismo. Hindi dapat itong mga ICC bulok eh. Pagkasabi kong bulok, bakit? Dapat hindi nila pinatulan yang si Las Cañas. Dapat pumunta talaga sila sa Pilipinas, naging independent sila, wala silang kinikilingan, yun ang dapat na investigasyon. Kaso lang, pumunta sila doon, pinakinggan yung isang tao, no? Isang tao lamang na anti-Duterte, anong aasahan mo doon? Diba? Bakit? Pwede ba yun yung kalaban mo magsasabi na, wala, okay yan, no? Wala akong masasabi. Lahat ng masama, lahat ng kasinungalingan, talagang ipupukol sa'yo yan para madiin ka. Ito yung
ito yung hindi ko ma-gets dito sa ICC. Kaya wala akong tiwala sa ICC diyan, napaka-bias talaga, 'no? Talagang ang ICC parang ano, talagang lutong Macau, ika nga, ayan. Tutuloy natin. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tukhang. Mhm. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Batu de la Rosa na i-enforce ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming namimissing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Eh, bakit ba imbestigahan mo 'yan? Ito makita mo talaga medyo talagang ginagamit nila ang salitang ano, eh. Alam mo 'yun bakit? Mayor si VP Sara Duterte, eh, dapat mag-iimbestiga diyan mga pulis, eh. Hindi naman trabaho 'yan ni VP Sara na mag-iimbestiga, 'no? Hindi naman siya imbestigador, eh, 'di ba? Eh, ngayon pero para lamang makapanira, gusto nilang isingit kay VP Sara na si VP Sara ang gustong mag-imbestiga. Ibang klase talaga, 'no? Akala mo napakasarap pakinggan, eh, makikita mo talaga yung mga tono niya, pero kung idadaan mo talaga sa tamang pag-uisip, eh, talagang paninira yung ginawa nito ni Las Cañas laban kay VP Sara. Nag-imbestigar ba ang Davao City Council? Wala. Nag-imbestigar ba ang Commission on Human Rights? Wala. Eh, wala, dahil wala talaga siguro. Tinanong si Las Cañas kung ilan sa tingin niya ang napatay sa tukhang sa Davao noon. Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Wow. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Hiwalay pa raw yan sa ipinapatay sa pinalawak na tukhang kinalaunan. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Las Cañas. Yun. Hanggang dyan na lang mga kabanat kasi kung papatulan mo itong ano na ito, tama naman sinasabi ni VP Sara, eh, no? Hindi sumagot si VP Sara dito sa mga aligasyon ni Las Cañas kasi mga ano, eh, wala talagang sense yan, eh. Yung itong sinasabi ni Las Cañas. Noon una sana nung hearing sa Senado, inilabas niya na ito. Wala akong narinig na VP Sara nung nakarang hearing sa Senado na idinadawit niya si VP Sara na si Sara Duterte ang gumawa. Kasi oplantokhang ginawa ito mismo mismo sa ano ni President Duterte, eh. Nung nagkaroon ng hearing kasi sa Senado, itong si Las Cañas at itong si President Duterte, ando na, eh. Wala silang binanggit doon na oplantokhang na ang pasimuno pala itong si VP Sara Duterte. So ngayon, ipilit nilang ikinakapit kay VP Sara Duterte. So kitang-kita talaga na ang motibo nila, ipin-down itong si VP Sara at napakahirap paniwalaan. Tanga na lang sigurong maniwala dito mga kabanat sa kanilang kinukwento. Kasi alam mo bakit? Dapat maging consistent itong sinasabi ni Las Cañas, no? Talagang napakalayo ito paniwalaan talaga mga kabanat. Dapat noon sinabi niya na, si VP Sara Duterte, siya yung pasimuno ng oplantokhang, napakaraming na. At saka kung sinasabi mo riding in tandem, hindi lang naman sa bansang Pilipinas, napakaraming riding in tandem. Ultimo sa panahon natin ngayon, napakarami. 'Di ba? So, ibig sabihin, dapat panagutin itong si Marcos, no? No? 'Di ba? At talaga makikita mo na gusto nilang ipin down itong Duterte kasi ang Duterte talaga mga kabanat, until now, malakas pa rin sa tao, eh. At ito talagang yung pinaghahandaan nila sa 2024 at 2028 election. Itong presidente talaga. Talagang sisikapin talaga nila yan na maipin down itong mga Duterte. Kasi sa role, baka mamaya natatakot sila. Kasi kapag si VP Sara, natatakot sila kasi sa Davao City, parang halos sa Duterte lang ang umiikot-ikot ng mga nananalo, eh. So, baka natatakot sila sa pagka-presidente. Baka ito rin naman ang Duterteng iikot. Halimbawa, manalo sigurado pag tumakbo kasi itong si VP Sara as a president, talagang mananalo ito mga kabanat. Walang makakatalo dito kahit sino pang tumakbo dyan mga kabanat. Once lang kung kaya nilang tibagin itong Duterte. Feeling ko, hindi nila kayang itong itibagin, eh. Hindi nila kaya tibagin itong mga kabanat. No? Kahit pa itong si President Marcos, kahit pa si Sandro Marcos tumakbo yan, kahit pa si Amy Marcos tumakbo pagka
kokontrahin niya itong si VP Sara, hindi talaga yung mananalo. Ito yung nakikita ko. Kaya ang sinisikap nitong mga oposisyon na ito, sirain yung pangalan ni VP Sara Duterte, mga kabanat. Pero feeling ko, ing-ing lang maniwala sa kanilang strategy, no? Ing-ing lang. Ing-ing lang. Pati tingnan mo, sa ICC, una ang tinatarget niya, nakikita nyo ba yung mga birada nila? Una, ang target lang talaga nila sa ICC si President Duterte, no? Ngayon, kasama na pating anak, kasama na nga itong si Pulong, no? Napakarami nilang isinisingit, di ba? Talagang makikita mo ang tirada nila talaga, itong si mga Duterte talaga. Talagang, kasi ang Duterte talaga sa panahon natin ngayon, malakas. Kahit si BP Sara, mga kabanat, talagang mas malakas kaysa kay President Bongbong Marcos kung idadaan natin sa politika talaga, mga kabanat. So kaya ngayon, yan na, sinisikap nila, timing, yung paglabas na naman, no? Timing, napansin nyo, lumabas si Trillanes, nagsalita. Ang haba-habang panahon din na nanahimik itong si Trillanes. At nung lumabas si Trillanes, bigla man lumabas itong si Las Cañas, no? Na sabi niya, allegedly, no? Mag-ingat daw si President Bongbong Marcos, allegedly, no? Dahil traidor daw itong mga Duterte, yan ang sinasabi ni Las Cañas. At panghuli, yung bago natapos itong sinabi niya, na itong si Sara Duterte daw ay original na nag-create ng Oplan Tokhang. Wow. Ganyan bumira itong mga ano na ito. Gas-gas talaga dahil mahirap talaga paniwalaan itong kinakwento nila. Kasi una, hindi consistent, pabago-bago. At ang layunin talaga, isang pamilya lang talagang gustong ipin down nila, mga kabanat. Kasi nung nakarang hearing nga sa Senado, walang Duterte, Vice President Duterte doon na binanggit itong si Las Cañas. Kaya talagang makikita dapat itong nakakalungkot lang itong ICC, no? Talagang masasabi na international kangaroo court, pwede man tawagin ganoon. Kasi alam niyo kung bakit? Itingnan mo, ini-interview nila si Las Cañas, no? Si Las Cañas na alam naman natin na talagang nagsisikap yan na ipin down itong mga Duterte. So, anong sasabihin ni Las Cañas? No? Alangan magsasabi si Las Cañas ng katotohanan doon. Lahat ng kasinungalingan nun, gagawin nun, no? Para ma-ipin down itong dapat itong ICC, independent ito. Dapat wala siyang pinapakinggan muna. Umari, magpapadala sila ng tao dito na palihim, na nag-i-interview talaga. Yun talagang tama dapat. Itong ICC, kung talagang gusto nilang independent, ganun ang gagawin nila. Sige, magpapadala tayo ng 5 tao doon sa Pilipinas na walang nakakaalam. Pupunta sila doon sa Pilipinas, habang bigyan natin sila mga 2 weeks, 3 weeks doon naninirahan, kunwari, para mag-iimbestiga kung talaga gaano ba ito katotoo, para makita natin talaga kung wala bang hustisya talaga doon. Yun dapat, hindi yung hala, padala nyo kami dito ng mga anti-Duterte. I-interview namin yun, kukunin namin. So, anong aasahan mo doon? So, talagang kanggaro ka, di ba? Bagay, ang kanggaro, patalon-talon, ano bang tawag doon? Buaya, ika nga, no? Ganun. Nakakaano kasi totoo naman talaga sinabi ni BP Sara Duterte nung panahon niya, nung mayor pa lang siya, ni minsan walang naibanggit doon si Las Cañas na miyembro siya ng Davao Squad. Kinalaunan ay bilang isiningit nga ang pangalan ni BP Sara Duterte. So, ang timing, medyo halata talaga, mga kabanat, no? Halata talaga masyado. Kasi nung una, wala naman talaga na isingit na pangalan. So, ngayon, nung naging BP Sara siya, ay pinilit siya isinisingit. So, talagang itong ICC, ginagamit din as a political instrument talaga para ma-destroy itong mga taong gusto nilang i-destroy, no? Nagpapagamit. Ibig sabihin ito, kasi kung babalikan mo nung panahon nga ni President Duterte, ang binibira lang nila si President Duterte. Nung biglang nanalo Vice Presidente itong si Sara, ipinasok na nila as na naman, no? Subject to investigation itong si BP Sara. So, nakikita na itong ICC talagang hindi independent, talagang one-sided, no? Talagang wala.
So, yun naman ang ating video mga kabanat, no? Separate itong video, nag-create ako kanina para sa YouTube. So, ito para sa Facebook ito mga kabanat kasi i-edit pa natin ito para hindi para medyo madaling i-upload. So, see you next video mga kabanat. Comment reacts about sa video na ito.